For today's video pala mga kapanay ay ayan, magpapalagay ako ng Mendy. Nakita ko kasi sila dyan, nagtipon-tipon sila, nagpapalagay sila ng Mendy. Tapos tinitingnan ko, sabi nila, magpalagay ka rin, magpalagay ka rin. Eh sabi ko naman, ayoko, kasi nga hindi mo ako mahilig sa ganyan eh. Nagpapalagay ako ng ganyan, yung maliliit lang. Tapos sabi nila, magpalagay ka, pilit sila ng pilit. Adi ayan, dahil tayo marupok, ayan. Napili tayo, nagpagalagay ako. Tapos, nang maiba-iba naman, sabi ko nga ay yung malaki naman ilagay sa akin. Kasi kadalasan, yung maliliit lang pinalalagay ko. Simpleng-simple lang. Pero ngayon, ang sabi ko ay ikaw na bahala. Kung ano sa tingin mo ang maganda, yun ang ilagay mo. Para sa mga nagtatanong pala kung para saan ba tong Mendy o henna kung tawagan sa atin, dito po sa Pakistan ay tradisyon na talaga ang paglalagay ng Mendy. Lalo na sa kasal. Dito sa Pakistan, alam nyo naman na 3 araw ang kasalan. At ang unang araw nga dyan ay ang tinatawag nila na Mendy Night. Ito yung gabi bago ang araw ng kasal. Para sa akin, ito rin yung gabi na pinakamasaya sa lahat ng araw ng kasalan. Kasi nga, ito yung may tugtugan, sayawan, at syempre hindi mawawala ang kainan. Tapos, yung mga close friend ng bride, yung mga kamag-anak, maglalagay sila ng henna o Mendy sa kamay at paa ng ikakasal. Kasi naniniwala sila na ito ay nagsisimbolize ng good health at good luck sa ikakasal. Dahil dyan, may ikukwento ako sa inyo nang una akong umattend sa Mendy Night. Alam nyo dito sa kapitbahay, merong ikinasal. Dahil inimbita kami ng Mendy Night, kami ng biyanan ko. Ngayon pumunta kami. Nakikita ko sa ibang bata o kabataan, ganyan, parang nagpapaikot ng pera sa kanya. Kaya akala ko, nung time na yon ay bigayan ng pera kahit na Mendy Night pa lang. Ade, ako naman kasi si bida-bida, di ba? Bida-bida, hindi marunong magtanong sa biyanan ko. Biyanan ko kasi, may kakwentuhan. Lumapit ako ngayon sa ikakasal. Nagbibigay ako ng pera. 500 lang naman. Ngayon, hindi niya tinatanggap. Kasi siguro, hindi niya ako maintindihan eh. Kasi parang nag-gets niya yung ibig ko sabihin na binibigyan ko siya ng pera. Tapos sabi niya, sumisay niya sa akin na tomorrow, yung bukas na sa niya, alam niyo na yun. Tapos, alam mo, hiyang-hiya ako, pinagtitinginan ako sa isip-isip ko, sana lumubog na lang ako sa kinatatayuan ko. Kasi nga, bida-bida, yan, napapala. Yan palang Mendy ko ay libre lang yan kasi hipag ko ang nagbayad. Pero dahil natuwa nga ako sa nagme-Mendy sa akin, bata pa siya, 14 years old. Kasi nga, tinanong niya ako, ilang taon ka na? Nakakapagsalita siya ng English eh, nagkukwentuhan kami. Tinanong niya ako, ilang taon ka na? Sabi ko, 34. Tapos sabi niya, ha? Sabi niya sa akin, mukha daw akong 20. Sabi ko, thank you. Sabi ko, ganyan pala ha, mukha akong 20. O sige, may 500 ka mamaya. Sabi ko, o sige, sa isip-isip ko, bibigyan kita 500 mamaya dahil sinabi mo mukha akong 20. Yan palang Mendy ay dapat hintayin mo muna siyang matuyo bago mo siya banlawan. Hindi mo siya pwedeng banlawan, yung kalalagay pa lang. Maghintay ka ng mga 15, 20 minutes, ganyan, saka mo siya banlawan. Para mas makapit na makapit ba yung Mendy sa balat mo. At may kwento rin pala ako sa inyo tungkol sa Mendy na yan sa asawa ko. Kasi nung bago kami mag-asawa ng asawa ko, bumili siya ng Mendy ganyan. At ngayon, binemendihan ako. Tumitingin siya ng design sa cellphone, tas ginagaya niya. Yung mga simpleng design lang. Tapos ngayon, tuyo na. Sabi niya sa akin, banlawan ko na. Ngayon, nung binanlawan ko, hindi siya masyadong maitim na maitim. Hindi siya matingkad. Kumbaga, mapusyaw lang yung Mendy. Ngayon, nalungkot. Ba't kaya ako nalulungkot ito? Tapos sabi niya sa akin, pag daw kasi yung Mendy, kunwari, ayan, mag-asawa kami. Siya ang naglagay sa akin ng Mendy. Pag daw hindi kumulay ng todong makulay, hindi ko daw siya ganun kamahal, sabi sa akin. Sabi ko nung, sa isip-isip ko nung, para naman sira ito. Sabi ko, halika kako, may mendihan din kita. Pagka hindi kumulay ng todo yan, hindi mo rin ako mahala. Sabi ko, kasi kako, bumili ka ng pang Mendy, yung tag 1 dirham. Sabi ko, bumili ka kako, yung medyo mahal-mahal na Mendy, sigurado kako, matingkad kulay. Pagka kako yung mumurahin, syempre hindi masyado matingkad yan. Sabi ko sa kanya, parang taka talaga at nalulungkot. Tawa talaga ako ng tawa sa asawa ko. Tapos siguro, ayun, napag-isip-isip niya rin. Siguro nga kasi mumurahin yung binili niya. Kaya hindi masyadong makulay. Abang, ngayon ko lang nalaman. Dahil pala sa Mendy, masusukat na ang aking pagmamahal para sa kanya. At saka pala dito, saka kasalan, ganyan, engagement. Ayan, naglalagay yung mga babae ng henna o Mendy kasi nga, parang fashion na rin talaga nila yan. Isa sa mga
nagpapaganda sa kanila. Mahihilig sila sa ganyan, sa mehndi, sa mga malalaking alahas, sa mga putok na makeup. Ang ganyan ang hilig nila mga babae dito. Kasi nga pag sila-sila na lang ang magkakasama, nagtatanggal ng mga balot sa katawan, nagtatanggal ng syela, ayan, nagpapabonggahan sila ng makeup, ng alahas. Ay, ang ganda mo, nice dress, ganyan-ganyan sila.